Mula sa araw na iyon, kumakain sila ng maraming mga dessert na patuloy, hanggang sa ang lahat ay hindi na makatingin sa mga matatamis. Kalaunan, sinira ni Verna ang deadlock dahil pagod din siya sa mga matatamis. Ito ay pagkatapos na sa wakas ay nagpakita si Verna ng matagal na ngiti, na nag-iiwan kay Darren at ang kanyang ama na nasisiyahan. Isang araw, hindi sinasadyang narinig ni Dairan ang isang argumento sa likod ng pintuan at sa labas ng pagyusisa, siya ay nag-eavesdrop. Ngunit biglang nagbukas ang pintuan, at isang lalaki ang bumagsak, na nagpapadala kay Dairan na lumilipad. Kasabay nito, kinilala ni Dairan na ang tao ay ang Lord of Dedran City, Count Dedran. Tiniyak siya ni Verna na huwag mag-alala dahil kabilang siya sa Greek City. Sa oras na iyon, bata pa si Dairan at hindi ito binibigyang pansin. Sa mga sumusunod na araw, si Verna ay mahigpit pa rin tulad ng dati, ngunit ang pagkakaiba ay ang kanyang mukha ay madalas na may ngiti, masaya siya, at ang bahay ay nagsimulang pakiramdam tulad ng isang normal, mainit na pamilya. Gayunpaman, ang masayang oras na ito ay hindi nagtagal. Isang umaga, bigla itong natapos. Sa araw na iyon, si Dairan ay gumagawa ng mga dessert kasama ang kanyang ina tulad ng dati, ngunit kahit gaano pa sinubukan si Verna, hindi matagumpay ang mga dessert. Tulad ng tinatamasa nila ang masayang oras na ito, biglang sinira ng butler ang payat na eksena na may nakagugulat na balita ang Panginoon ay may sakit. Ang balita na ito ay nag-iwan sa kanila sa pagkawala. Matapos ang pagsusuri ng doktor, walang malinaw na mga resulta na nakuha, at maging ang Panginoon mismo ay nahihirapan sa pagkain. Kung paanong lumingon si Dairan upang tanungin ang kanyang ina, nakakita siya ng isang ekspresyon na hindi niya malilimutan sa kanyang buhay. Ang mukha ng kanyang ina ay napuno ng kalungkutan, galit, at walang magawa. Mula noon, ang kapaligiran sa bahay ay nagbago ng malaki. Hindi na niya hinawakan ang anumang dessert na ginawa ni Dairan para sa kanya at malinaw na iginuhit ang isang linya sa pagitan nila. Ang kanilang mga pag-uusap ay maaari lamang may parating sa pamamagitan ng butler, at ang lahat ng ginawa ni Dairan ay nasa ilalim ng kanyang pagsubaybay. Upang mabuhay ng isang mapayapang buhay, pinanatili pa ni Verna ang kanyang distansya mula sa Dairan. Kalaunan, nakatagpo ni Dairan si Ellison at iba pa. Maaari ba ang dating magandang tanawin ng pamilya ngayon ay isang hindi maabot na panaginip? Habang naglalakad pabalik sa bahay, si Ellison ay puno ng mga pag-aalinlangan tungkol sa sitwasyong ito. Bagaman maraming mga hindi malinaw na aspeto tungkol sa sakit ng Panginoon, hindi nangangahulugang dapat na mapalayo ni Verna ang sarili kay Dairan. Maaari ba ito dahil si Dairan ay hindi ang kanyang biological son? Kung iyon ang problema, hindi niya mabuksan ang kanyang puso kay Dairan sa unang lugar. Bagaman inayos ng kanyang pamilya ang kanyang kasal, mukhang tunay siyang umibig sa Panginoon mamaya. At ang ilang mga lihim na kasangkot ay maaaring pinilit siyang panatilihin ang kanyang distansya mula sa Dairan. Pagkatapos ay nanlaki ang mga mata ni Ellison. Maaari ba itong wala sa pagkakasala? Maya-maya, agad na nagpunta si Ellison sa silid ni Rurin, na nagulat kay Rurin, akala niya nandoon si Ellison upang masira siya. Sinabi niya sa kanya na kailangan niya ng tulong sa isang bagay, at pagkatapos ay tinanong siya ni Ellison ng dalawang kakaibang katanungan, kung bigla akong naging paralisado at hindi makapagsalita, malulungkot ka ba? Tumango si Rurin. Patuloy ni Ellison. Ang kaliwang Rurin na ito ay natigilan, at tumugon siya, nalilito, lasing ka ba? Sa kabilang dako, maingat na pinapakain ni Verna ang Panginoon. Ang panunood kay Raiden, na parang gulay, ang mga mata ni Verna ay nawala din ang kanilang sparkle. Noon lang, isang tinig ang nag-ambala sa kanya, ito ang butler ng Count Dedran. Nagbigay ito kay Verna ng isang hindi kilalang pakiramdam. Maya-maya, tumalikod si Verna at umalis. Tulad ng pagsasara ng pintuan, biglang lumitaw ang isang portal ng teleportation, at ito ay sina Ellison at Rurin. Kaagad pagkatapos, hiniling ni Ellison kay Rurin na makita kung mayroong isang paraan upang pagalingin si Raiden. Gayunpaman, pagkatapos ng maingat na pagsusuri ni Rurin, wala siyang nakitang mga problema. Kaya, pinahihit ni Ellison ang kanyang pansin sa isang gabinete sa gilid ng silid, marahil ay may mahalagang mga pahiwatig sa silid. At ngayon, kailangan nilang malaman ang tunay na hangarin ni Ginang Verna. Noon lang, napansin ni Ellison na gumawa si Raiden ng isang malabong tunog, parang may hinteng siya sa isang bagay.
Nang sumunod ang dalawa sa tingin ni Raiden, nakita nila na nakatingin siya sa isang piano. Matapos maghanap si Rurin, sa katunayan, nakakita siya ng kakaibang scroll sa loob ng piano. Malinaw, ito ay isang mahalagang dokumento. Nang mabasa ni Ellison ang mga nilalaman, nagulat siya nang makita na ito ay patunay ng Verna na nagpapalabas ng mga buwis mula sa Great City. Ang detalyadong dokumento ay detalyado kung magkano ang pera ng buwis ay na-dismestled. Kahit na, mas nakakagulat na kung sino ang sumulat nito. Kaagad pagkatapos, nag-sign si Ellison kay Rurin, kailangan mong gumawa ng isang paglalakbay sa Imperial Capital ngayon. Pumunta doon at ibalik ang isang tao. Samantala, sa kabilang panig, si Verna ay umalis sa silid ni Dedran. Si Dedran ay hindi lamang ang Lord of Dedran City ngunit mayroon ding ibang pagkakakilanlan siya ang ama ni Verna. Matapos makuha ni Ellison ang scroll ng mga krimen ni Count Dedran, natagpuan niya si Dairan. Pagkatapos ay ibinigay niya ang scroll kay Dairan. Nang buksan ni Dairan ang dokumento, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Naitala nito ang katibayan ng Verna na pagnanakaw ng mga buwis mula sa Great City, at ang lahat ng mga pondong ito ay napunta sa bulsa ni Count Dedran. Pagkatapos ay nilagdaan siya ni Ellison na manahimik dahil si Count Dedran ay nasa kastilyo. Sa sandaling ito, naintindihan ni Dairan na ito ang dahilan kung bakit iniiwasan siya ng kanyang ina. Ngunit hindi niya maintindihan kung sino ang nagsulat ng talaang ito. Pagkatapos ay tiningnan siya ni Ellison sa pirma sa dulo ng dokumento. Halos hindi maniwala si Dairan sa kanyang mga mata, ang pagtatapat ay isinulat ni Ginang Verna mismo, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit niya ito gagawin. Kapag natuklasan ng imperyo, hindi siya makatakas sa legal na parusa. Pagkatapos ay pinalayas ni Ellison ang isang spell na ginamit lamang niya sa mga kakilakilabot na sitwasyon, maaari nating malaman mula ngayon noon. Sa kabilang dako, binati ni Count Dedran si Verna na may smug na hitsura, ngunit ayaw ni Verna na kausapin siya. Si Count Dedran ay hindi talaga tinatrato si Verna bilang kanyang anak na babae, ang kanyang ngiti ay tulad ng isang kutsilyo na nakatago sa likuran ng kanyang pagtawa. Pagkatapos, bigla niyang binago ang paksa at sinabi, narinig ko na tinanggap ni Dairan ang kanyang kataas-taasan ng prinsipe at iba pa, tila siya ay isang matapang na bata. Ito ay naiiba sa kung ano ang sinabi sa akin ng ilang tao. Pakinggan ito, si Verna ay may masamang pakiramdam. Ito ay naging Dedran na pinagmumula ng mga tao ang bawat galaw ni Dairan. Ngayon, nakikita si Dairan na lumaki, nakaramdam siya ng labis na inis. Nangangahulugan ba ito na dapat kong gawin siyang tulad ni Raiden? Malamig na sabi ni Dedran. Ang pahayag na ito ay malinaw na hindi isang konsulte sa Verna ngunit isang abiso, ano? Tanong ni Verna habang pinipigilan ang kanyang galit. Pagkatapos ay tumawa si Dedran. Hindi mo alam, hindi ba? Ito ay isang bagay na ginawa ko nang hindi sinasabi sa iyo. Pagkatapos ay tiningnan niya si Verna na may mabaliw na ngiti. Ako ang nagkasakit ni Raiden sa pamamagitan ng pagkalason sa kanya. Pinaplano kong gawin ang parehong kay Dairan. Pagdinig nito, galit na galit si Verna. Hindi pa niya naisip na ang kanyang sariling biolohikal na ama ay magiging malupit, kahit na hindi man lang pinipigilan ang kanyang sariling apo. Noon lang, isang butler ang sumisigaw sa kanyang likuran, na may hawak na lubad, hindi ko hiniling ang iyong opinyon. Sa pamamagitan ng isang mahiwagang paghahatid ng tunog, malinaw na narinig ni Ellison ang balangkas ni Dedran. Isinulat ni Ginang Verna ang pagtatapat na ito na naglalayong bumaba kasama si Dedran. Ngunit sa sandaling ito, walang magagawa si Dairan, at sa kanyang pagkadali, pinlano niyang ipatawag ang hukbo upang salakayin si Dedran. Nang makita ito, agad siyang pinigilan ni Ellison, sa ilalim ng kasalukuyang mga kalagayan, walang sinusunod ang iyong mga order. Ang mga tao ni Dedran ay na-infiltrate ang kastilyo. Maaari mo ba talagang magtiwala sa mga sundalo sa kastilyo na ito? At si Ginang Verna ay nasa kanilang mga kamay pa rin, at si Dedran ay hindi magiging tanga upang magdala ng lason sa kanya. Kaya, kahit na mahuli mo siya, mahirap. Patunayan na ang lason ang ginagawa niya. Kung ang katibayan na ito ay ibigay, Ginang, ang Verna ay may implicate din. Kung gayon ano ang magagawa ko? Kailangan nating lumikha ng bagong katibayan at makahanap ng isang malakas at maimpluwensyang tao upang magbigay ng maaasahang patuto.
Pagkatapos lamang, bumalik si Rurin gamit ang isang portal at nagdadala ng Madrain. Ito ang isa, di ba? Nang makita ni Dairan si Madrain, nagulat din siya, at ito mismo ang plano ni Ellison. Susunod, ito ay showtime. Kinabukasan, si Ginang Verna ay nasa ilalim ng kontrol ng Count Dedran, at ngayon kailangan nilang pumunta sa isang lugar. Hindi naintindihan ni Verna, ginawa niya ang lahat ng hiniling ng kanyang ama, ngunit bakit hindi niya hayaang umalis si Dairan? Ginawa nitong tumawa si Dedran, paano ko maaaring baliwalain ang isang malaking banta? Pinaplano kong maghintay hanggang sa magkaroon ka ng isang tagapagmana bago magpasya na kumilos. Ngunit pagkatapos maghintay ng matagal, walang nangyari. Kaya, nagpasya akong patayin ng lahat at pagkatapos ay annex Drake City. Noon lang, hinawakan ni Dedran ang kanyang buhok. Pagkatapos ay tumingin sa kanya, parang alam mo na ako ang taong nakakalason kay Raiden, di ba? Alamin ang ilang kumikilos, gusto mo. Dapat ay nagkaroon ka ng mas nagulat na hitsura ng sinabi ko sa iyo na lason ko siya. Pagkatapos ay itinapon niya ito sa sahig. Sa sandaling ito, si Verna ay desperadong humihiling sa kanyang ama na mag-extrang Dairan, ngunit paano sumang-ayon ang kanyang ama? Ang kanyang agahan ay nalasan na, sabi ni Dedran habang binubuksan ang pintuan ni Dairan. Nang makita ni Verna ang walang buhay na mga mata ni Dairan, halos masira ang kanyang puso, at hindi niya inaasahan na magtatapos ito sa ganitong paraan. Ikaw ay isang halimaw. Pagkatapos ay nagsimulang bumagsak ang luha. Naiinis ako na ibahagi ang parehong dugo sa iyo. Ang mga luha ay damaloy sa kanyang mga pisngi, hindi mapigilan at walang humpay. Samantala, isang sundalo ang nagbigay ng isang dokumento sa bilang na nagyusi sa tungkol dito. Ngunit nang makita niya ang mga nilalaman, sinira niya ang isang pawis detalyado ang dokumento na detalyado ang lahat ng mga talaan ng buwis na itinago ni Verna. Ngunit ngayon wala na siyang pagkakataon. Tiningnan ni Dedran ang dokumento at tumawa ng buong puso, pakiramdam na kahit na ang langit ay tumutulong sa kanya. Hanggat ang katibayan na ito ay nawala mula sa mundo, walang maaaring patunayan ang kanyang mga krimen. Sa kawalan ng pag-asa, pinatay niya ang kanyang asawa at anak na lalaki, at pagkatapos ay nagpakamatay. Tiyak, ito ay isang perpektong pagtatapos ng kwento. Sa sandaling ito, isang sundalo ang gestured kay Ginang Verna na huwag mag-alala, dahil ang perpektong pagtatapos ng kwento ay hindi ganito. Nang itulak ni Dedran ang kanyang sandang sa Dairan, biglang, ang mabangis na apoy ay sumabog. Kasabay nito, sumabog si Madrain sa pintuan at nasakop ang sundalo. Nakakakita ng Madrain, agad na naramdaman ni Dedran ang problema. Dieran dahan daw ang bumangon, natapos na ang lahat, Count Dedran. Nang makita si Dairan na hindi nasugatan, sa wakas ay nakaka-relax na si Dairan. Nang makita ang sinasabing lason na Dairan na nagsasalita, napagtanto ni Dedran na nahulog siya sa kanilang bitag. Nag-sign si Madrain kay Dedran upang isuko ang kanyang walang saysay na pagtutol. Habang ang lahat ay malapit ng mawala, at ubiling ibinaba ni Dedran ang kanyang sandata at tinangka na ipaliwanag ang kanyang mga aksyon, ang lahat ng ito ay para lamang sa pagtatanggol sa sarili, wala pa. Inaasahan na ni Ellison na hindi madaling aminin ni Dedran, kaya't inihanda niya si Madrain, kahit na ang pagdadala ng pagkain na si Dairan ay dapat na magkaroon. Kung ang sinabi mo ay totoo, kainin mo ito at patunayan ang iyong pagiging walang kasalanan. Naririnig ito, sumire si Dedran sa isang malamig na pawis, na lubos na nalalaman ang lason na nakatago sa pagkain. Nanginginig, kinuha niya ang tinapay, ngunit sa susunod na instant, pinatok niya ang lahat ng pagkain at dinala din ang tinatawag niyang krimen ni Verna. Sinubukan ni Dedran na gamitin si Verna bilang isang kalasag bago siya namatay, na ipinagkanulo ang kanyang sariling anak na babae ng walang pag-aatubili. Sa puntong ito, ginambala siya ni Dairan, hindi ko alam kung ano ang iyong pinag-uusapan. Nasaan ang katibayan nito? Agad na inalog si Dedran sa galit, pagmumura, mapapahamak ang mga tao. Kaagad, inutusan niya ang mga sundalo sa tabi niya na kumilos. Gayunpaman, kung paano makikipagtalo ang mga ordinaryong sundalo laban sa isang makapangyarihang salamangkero, lalo na ang ikapitong antas na mahusay na salamangkero na si Madrain. Kalmado na ipinahiwatig ni Madrain, mayroong ilang mga bagay na walang sinuman, maging isang general, isang marangal,
o kahit na isang emperador, ay maaaring hawakan. Kaya, oras na upang matapos ito.